Ang pagiging mabuti sa kapwa ang pinakamagandang bagay na magagawa natin nang hindi kinakailangan ng malaking salapi. Hindi matutumbasan ng kahit na anong material na bagay ang kasiyahan kapag nakita natin ang ngiti ng ating tinulungan. Ngunit paano kaya kung ang tinulungan natin ay hindi na pala dapat nandito sa ginagalawan nating mundo? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ron. Matagal na po itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Hindi ko na po maalala kung anong taon pero parang year 2003 po nangyari yung karanasan kong ito. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay naghanap na kaagad ako ng mapapasukang trabaho. Dahil balak ko na pong magsama kami ng girlfriend kong si Gemma. Hindi tanggap ng mga magulang ko si Gemma. Kaya nung umalis ako sa amin, doon kami pumunta sa probinsya kung saan ay nakatira ang mga kamag-anak ng girlfriend ko. At ilang taon na rin namumuhay ng mag-isa nang magkakilala kami. Nang matanggap ako sa inaplayan kong trabaho, bilang mekaniko sa malaking talyer sa bayan, naghanap na rin po ako ng malilipatang bahay. Nagsasama na kasi kami ni Gemma at nangako ako sa kanya na ako nang bahala sa aming dalawa. Nakahanap kami noon ng paupahan sa bayan. Mura lang naman yon pero pansamantala lang ang pagtira namin doon dahil naghahanap na rin talaga ako ng murang lupa na pwede naming pagtayuan kahit maliit na bahay lang. Kahit kubo-kubo lang ay ayos na kay Gemma. Nakaipon naman ako sa loob ng isang taong pagtatrabaho at parakit-rakit ko. Hanggang sa may kamag-anak si Gemma na nag-offer ng lumang bahay ng mga ito. Medyo may kamahalan nilang ibinenta dahil malawak din ang lupain at tamang-tama naman para sa pagtatanim ni Gemma. Graduate kasi siya ng kursong agriculture kaya nakahiligan na niya yon. Noong sinabi niya sa kamag-anak niya na hindi kasya ang perang naipon ko ay pumayag ito na mag-down na lamang muna kami. Pagkatapos ay babayaran na lamang ang natitirang halaga ng installment. Sobrang saya ko naman noon dahil mas pabor yon sa amin ni Gemma. May bahay na kasi kaming matutuluyan, may mga kailangan lang ipaayos pero pwede pa namang tirhan kaya tinanggap na namin ang offer ng kamag-anak niya. Sa ilang araw naming pananatili roon ay may mga naging kaibigan na rin kami, Papa Dudut. Mababait kasi ang mga kapitbahay roon. Tinulungan pa nila kami sa pagbababa ng mga gamit noong kalilipat pa lamang namin. Kinaumagahan, Papa Dudut, papasok na sana ako sa trabaho gamit ang may kalumaan ko ng motor. Nang batiin ako ng isang matandang lalaki na may pasang-pasang isang sako ng uling. Iho, kayo ba yung bagong lipat dyan sa dating bahay ni na paring Nestor? Tanong nung matanda. Opo. Ano nga pong pangalan ninyo? Para madagdagan naman po yung mga kakilala namin dito kahit papaano. Nahihiya kong sabi. Bagya namang natawa yung matanda sa sinabi ko. Ako si Pilo, 3 bahay lang yung layo ng bahay ko sa tinitirhan ninyo. Napangiti naman noon ako dahil magaan kaagad ang loob ko sa matanda. Nagpakilala rin naman ako sa kanya pero nagpaalam na rin ako kaagad dahil baka mahuli na ako sa trabaho. Bago makarating sa bayan, madaraanan ko muna yung lumang tulay sa barangay na yon. Sa tansya ko ay nasa 15 meters lang ang haba ng tulay na yon. Hindi yon ang unang beses na nakadaan ako sa tulay pero tuwing malapit na ako roon ay bigla na lamang bumibigat ang pakiramdam ko. Kung ano man ang dahilan ay hindi ko po yun lubos na maunawaan kaya ipinagsawalang bahala ko na lamang muna. Na minsang pauwi ako galing sa trabaho may kakaiba akong naramdaman. Sa pagsapit ko sa may tulay, Papa Dudut. Nang malapit na ako roon ay muli na namang bumigat ang pakiramdam ko. Pero ang pinagtataka ko noon, kahit medyo mabilis ang pagtakbo ko ng motor, ay parang napakabagal pa rin ito. Lalo na noong sumapit na ako sa mismong tulay.
Napakunot ang noo ko nang makita yung dalawang bata sa gilid. Nandun sila sa lakaran ng mga tao na mas mataas lang ng kaunti sa daanan ng mga sasakyan. Nakaupo doon yung dalawang bata at nakatakip sa muka ang dalawang kamay. May mga nakababatang kapatid din po ako sa mga magulang ko, kaya malambot po talaga ang puso ko pagdating sa mga bata. Hindi na ako nakatiis at hinintuan ko na sila. Naisip ko na baka nawawala sila o kaya naman ay naglayas. Masyado nang madilim at delikado na sa labas ng ganong oras. "Mga bata, gabi na ha? Ba't nandito pa kayo?" Tanong ko sa kanilang dalawa. Nagangat ng mukha yung isa na mukhang mas matanda sa kasama niya. Pero kagad din siyang napapikit ng masilaw sa ilaw ng motor ko. Doon ko na napansin ang pasa sa gilid ng labi ng bata na medyo sariwa pa. Putok din yung kaliwang mata niya. "Bata, na paano yung mata mo? Tsaka bakit may pasa ka?" Pero hindi na nakasagot yung bata. Yung kasama naman niya na mas bata pa ay gula-gulanit ang suot na damit. May malaking pasa ito sa braso, ito ang sumagot sa tanong ko. Napansin ko na parang pinipigilan ito ng nakatatandang kapatid na magkwento pero nasabi na rin naman ito ang dahilan. "Binugbog na naman po kami ng kaibigan ni nanay." Napakunot ang noo ko. "Kaibigan? Bakit naman kayo sasaktan ng kaibigan ng nanay ninyo?" Doon na nagsalita yung isang bata. "Hindi siya kaibigan ni nanay. Sinasabi niya lang yun para hindi kami magsumbong sa tatay namin. Pero alam ko na may relasyon silang dalawa." Napabuntong hininga na lamang ako noon sa nalaman ko. Napakamura pa ng isip nila para masaksihan ang ganong pangyayari at makaranas ng kalupitan sa taong hindi naman pala nila kaano-ano. "Pero gabi na mga bata, delikado kung magpapakalat-kalat pa kayo. Wala ba kayong ibang mapupuntahan kahit pansamantala lang?" Sabay na umiling yung magkapatid. Nagpakilala yung isa bilang Dodong at yung mas bata naman ay bilang si Eman. Tinanong ko kung kumain na ba sila. At nung sinabi nilang hindi pa ay hindi ako nag-atubiling bawasan yung kwek-kwek na binili ko para kay Gemma. Hindi naman siya magagalit kapag sinabi kong may bata akong tinulungan. Pero kahit inabot ko na sa kanila, yung pagkain ay hindi pa rin sila natinag papadudot. Hindi niya ba gusto yung pagkain? Pero hindi na sumagot pa yung magkapatid. Muli ko silang tinanong kung gusto nilang magpahatid, pero sabi ni Dodong, saka na lang daw sila uuwi kapag tulog na ang kaibigan ng nanay nila. Nang mga sumunod na araw ay patuloy ko pa rin nakikita sa may tulay yung magkapatid. Pero minsan ay doon ko naman sila nakikita sa may bakanting lote na ilang hakbang lang ang layo sa ilog. At lumalabas lamang sila tuwing malapit ng dumilim. Ilag sila sa mga tao, yon ang napansin ko noon, papadudot. Wala silang ibang kinakausap kundi ako. Kapag may ibang dumaraan sa tulay, naglalakad kagad sila papalayo. Pero kapag nakikita nila ako ay malayo pa lamang ay ngumingiti na sa akin si Eman. Kaya naman nasanay na rin ako na nagdadala ng pagkain para sa kanila tuwing hapon. Hanggang sa sumapit ang Semana Santa, papadudot. Dahil walang pasok sa trabaho ay naging tambay muna ako sa bahay. Pwede naman ako maghanap ng ibang racket habang wala pang pasok sa talyer. Sa bahay lang kami noon nang bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Gemma. Sa sobrang sakit ay namimilipit na siya at naluluha na habang hawak ang bandang sikmura niya. Malapit nang gumabi noon kaya nahirapan akong makahanap ng masasakyan. Nagkataon pang flat ang gulong ng motor ko. Nang makasakay kami sa tricycle ng nagmamalasakit naming kapitbahay ay kaagad naming dinala sa ospital si Gemma. Pagdaan namin sa tulay ay nakita ko na naman sina Dodong at Eman. Nakita nila ako at tinawag ako ni Dodong pero dahil nagmamadali kami papunta sa ospital ay hindi ko na sila pinansin. Nagkaroon ng appendicitis noon si Gemma, papadudot. Kinailangan siyang operahan. Kaya natagalan kami sa ospital. Nakiusap na lamang kami sa mga kamag-anak niya no kumuha ng gamit namin dahil walang ibang pwedeng magbantay sa kanya. At nang sa wakas ay makauwi na kami
para magpagaling si Gemma, bumili na ako ng gulong para sa motor ko. Tiningnan ko na rin kung may iba pang sira yon para hindi ako magkaroon ng aberya sa pagbalik sa trabaho. Habang naghahanda ako noon ng lulutuin para sa hapunan, bigla ko naalala sina Dodong at Eman. Nag-alala ako noon para sa magkapatid. Hindi ko na kasi alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Iniisip kong pumupunta pa ba sila sa tulay para hintayin ako o baka tuluyan na nilang iniwan ng nanay nila. Medyo nakonsensya ako noon dahil napalapit na ang loob sa akin noong magkapatid. Kaya ang ginawa ko noong hapong yon ay dinagdagan ko na ang mga iluluto ko para madalhan ko sila ng pagkain. Nagpaalam na lamang ako kay Gemma na pupunta ako sa may tulay. Papadudot, ang pinagtataka ko lang noon, wala sa tulay sina Dodong at Eman nang makarating ako roon. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanila, lalo na't palagi silang binubugbog ng kaibigan ng nanay nila. Naghintay po ako roon ng ilang sandali sa pagbabaka sakaling darating pa sila. Pero lumipas ang ilang minuto. Na umabot na rin ng mahigit isang oras ay hindi pa rin nagpapakita yung dalawa. Ay, sayang naman tong hinanda kong pagkain para sa kanila. Hindi kaya nagtatampo na yung mga yun sa akin. Dahil walang kasagutan sa tanong kong yun ay umuwi na lamang ako sa bahay. Pero laman pa rin ang isipan ko kung ano ang nangyari kina Dodong at Eman. Sa muling pagbabalik ko sa tulay ay wala pa rin yung magkapatid. Naghintay ulit ako roon ng ilang sandali. Pero tinatawagan na ako ni Gemma. May mga pagkakataong pinag-aawayan na namin ng madalas kong pagpunta sa tulay. Nagtataka na siya kung bakit ganon ko na lamang kagustong makita sina Dodong at Eman. Hindi ko rin naman may paliwanag kung bakit ganon na ako ka-attach sa magkapatid na yon. Hanggang sa may nakausap akong kapitbahay namin. Doon ko nalaman na anak pala siya ni Mang Pilo, yung matandang nakasalubong ko noon. Kapag may gusto kang itanong tungkol sa lugar na to, si tatay yung kausapin mo. Halos lahat ng mga taga rito kilala niya. Masipag kasing maglibot si tatay kahit noong binata pa siya. Sa sinabing yon ng anak ni Mang Pilo ay naisip kong magtanong tungkol kina Dodong at Eman. Pero mula nang makabalik ako sa trabaho ay hindi na ako makatsyempo na makausap siya. Papadudot, 2 linggo na ang lumipas na hindi pa rin nagpapakita sa akin yung magkapatid. Umabot pa yon ng mahigit 2 buwan. Doon na po nagdalang tao si Gemma. Mula nang makumpirma naming buntis siya ay hindi na ako basta-bastang umaalis ng bahay dahil kailangan niya ng kasama. Maselan kasi ang pagbubuntis niya. Dahil doon ay napilitan na akong mag-resign sa trabaho ko. Ginagamit ko na lamang ang natitira sa ipon namin para magtindahan. Pinalagyan ko na rin ng sidecar yung motor ko para maggamit sa pamamasada. Nang minsan akong inabot ng gabi sa pamamasada, nasiraan ako doon mismo sa may tulay. May dala naman akong toolbox. Kaya naman walang problema sa akin yon. Pero habang may inaayos ako sa motor ko, nakarinig ako ng ingay mula sa ilog. Para kasing may nahulog sa tubig. Napahinto ako noon sa ginagawa ko at sumilip sa ibaba. Pero wala naman akong ibang nakita roon kundi ang pagdaloy ng tubig sa ilog. Nang ilibot ko ang tingin sa paligid ay saka ko lang noon napansin yung gilid ng ilog na tinubuan na ng mga halamang pantubig. May nakapagsabi sa akin na delikado raw ang parting yun ng ilog dahil napakalalim daw roon. Papadudot, bigla akong kinilabutan sa hindi malamang kadahilanan ng mga sandaling yon. At saka ko lang naunawaan kung bakit ko yun naramdaman nang may maaninag akong gumagalaw sa tubig. Mabilis itong lumangoy papunta sa malalim na parte ng ilog. Nanlaki ang mga mata ko nang maaninag ko ang isang bata. Hindi ko masyadong makita ang mukha nito dahil madilim na sa parting yon. May ilaw naman sa poste sa dulo ng tulay pero hindi naman yon masyadong maliwanag. Kaya halos anino lang talaga ang nakikita ko. Kitang-kita ko noon kung paano lumubog sa tubig yung bata tapos ay nakarinig ako ng nakakakilabot na tawa. Sa takot ko po noon, papadudot ay minadali ko na ang pag-aayos ng motor ko para makaalis na kaagad doon.
Lumipas pa ang ilang mga buwan at hindi ko na talaga nakita yung magkapatid. Pero isang gabi, Papa Dudut, ay muntik na akong maaksidente sa tulay nang bigla na lamang humarang sa daraanan ko si Dodong. Nagulat pa ako noon dahil bukod sa matagal ko siyang hindi nakita ay kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata niya habang nakatayo sa harapan ng minamaneho kong tricycle. Katulad ka rin nila. Wala kang pakialam sa amin. Sigaw ni Dodong na mas kinagulat ko noon. Hindi na ako nakababa ng tricycle nang bigla na lamang tumalon sa ilog si Dodong. Nataranta ako noon dahil alam ko kung gaano kadelikado sa ilog na yon. Inihinto ko ang tricycle sa gilid at walang pag-aalinlangang tumalon sa ilog. Napakalamig ng tubig, Papa Dudut. Hinanap ko si Dodong, ilang beses kong isinigaw ang pangalan niya pero walang sumasagot. Lumangoy na lamang ako noon papunta sa ilalim ng tulay dahil hindi ko talaga makita si Dodong. Pero nang makaahon ako ay nagtaka ko. Nang makita ko ang nabubulok na pagkain sa ilalim ng tulay. May mga kwek-kwek, tinapay at kung ano-ano pa. Hanggang sa makita ko yung pamilyar na plastik ng tinapay na ibinibigay ko noon kina Dodong at Eman. Bakit nandito to? Hindi ba nila kinakain yung mga ibinibigay ko? Pero naisip ko rin na baka hindi yon galing kina Dodong at Eman. Bumalik na ako noon sa ibabaw ng tulay nang hindi ko na makita si Dodong. Pero pinara ko yung isang tricycle na dumaan para humingi ng tulong at sabihin ang nangyari. Sakto naman na kapitbahay lang din namin yung driver noon. Nang sabihin ko sa kanya yung nangyari, nagtaka ako nung bigla na lamang siyang matawa. Iba ka rin palang magbiro, pare. Nananakot ka yata eh. Sabi pa niya matapos kong banggitin ang pangalan noong magkapatid. Hindi ako nagbibiro, pare. Pero sinabihan na lamang niya ako na umuwi na dahil hindi raw ligtas doon. Napilitan naman akong umuwi kahit punong-puno pa ng katanungan ng isipan ko. Kinabukasan, bandang hapon na rin noon nang makita kong may mga taong nagkukumpulan sa may tulay. Kinabahan ako at biglang pumasok sa isipan ko yung magkapatid. Tinanong ko yung lalaking nakita ko kung bakit nagkakagulo roon. May bata na namang nalunod sa ilog. Kita yung bangkay kanina, palutang-lutang. Halos hindi na nga makilala. Papa Dudut, parang sasabog na po ang dibdib ko noon sa kaba. Nang maisip kong baka si Dodong yon. Ano pong pangalan ng batang nalunod? Pero hindi rin daw alam ng lalaki. Ang mas ikinagulat ko noon ay yung sumunod na sinabi niya. Grabe, halos taon-taon na lang may nagbubuwis ng buhay sa tulay na ito. Kaya siguro sobrang tibay kasi ilang buhay na yung nawala rito. Itong nakarang taon lang nalunod dito yung magkapatid na palaging pupunta rito kapag binubugbog ng kabit ng nanay nila. Tinanong ko kung anong pangalan ng magkapatid na tinutukoy niya. Para akong tinakasan ng dugo nang marinig ko ang pangalan nina Dodong at Eman. Nagtaka pa yung lalaki na tinanong ko dahil halos lahat daw ng taga roon ay alam ang kwento tungkol sa magkapatid. Nang makauwi ako sa bahay ay halos hindi ako makausap ni Gemma dahil gulat na gulat pa rin ako sa mga nalaman ko. Sigurado naman akong nakita at nakausap ko talaga yung magkapatid pero nang maalala ko yung mga nabubulok na pagkain sa may ilalim ng tulay, saka ko lang talaga lubos na naunawaan ang lahat. Dahil sa nangyari, naisip kong makipagkwentuhan kay Mang Pilo. Inaya ko na lamang siya na mag-inuman kami kahit saglit lang pero sabi niya ay papayag lamang daw siya kung sagot niya ang inumin at pulutan namin. Pa-welcome na rin daw sa akin bilang bagong kapitbahay nila. Kaya naman nagpaalam ako kaagad kay Gemma at pumayag naman siya dahil kilala na rin naman niya si Mang Pilo. Mukhang may bumabagabag sa iyo sabi ni Mang Pilo nang mapansin ang kinikilos ko. Nadaanan ko po kasi yung nagkakagulo kanina sa may tulay. May bata na naman daw pong nalunod. Sumagot naman si Mang Pilo. Oo, nandun din ako kanina. Hindi mo lang ako nakita pero nakita ko yung bangkay ng batang nakuha nila habang palutang-lutang sa ilog. Sinabi ko ang tungkol sa nalaman ko sa lalaki na kausap ko sa may tulay at doon ko na nabanggit ang pangalan ni Dodong at Eman. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi kong nakita ko yung magkapatid at dinadalhan ko pa ng pagkain noon. Agad na natigilan si Mang Pilo. Sina Dodong at Eman ba talagang nakausap mo? Napatango na lamang ako noon.
Hindi na ako nagtaka nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Mang Pilo dahil yung magkapatid na tinutukoy ko ay matagal nang patay. Kung ganon, ikaw nga nag-iiwan palagi ng pagkain sa gilid ng tulay. Tuwing napapadaan ako roon ay palagi akong may nakikitang kung ano-anong pagkain. Pero hindi ko kinukuha ang mga yon kahit na alam kong malinis pa. Dinadala ko yon sa ilalim ng tulay para gawing alay. Nagbabaka sakali ako na wala na ulit magbubuwis ng buhay pero wala eh. Nangyayari pa rin. Doon ko lang naunawaan kung bakit napupunta sa ilalim ng tulay yung mga dinadala kong pagkain. Nagpatuloy sa pagkikwento si Mang Pilo. Sabi niya, ginagawa pa lang daw noon ang tulay nang may isang batang bigla na lamang nawala. Makulit daw talaga ang batang yon. Palaging tumatakas sa mga magulang at doon naglalaro sa ginagawang tulay. Hanggang sa nangyari ang isang aksidente. Kahit sarado pa yon habang ginagawa ay tumuloy pa rin yung bata at kinabukasan daw. Nakita na lang yung bangkay noong bata sa ginagawang tulay at wala na itong buhay. Doon daw nabuo yung kwento na tuwing may ginagawang tulay ay meron talagang nagbubuwis ng buhay. Ganon din ang nangyari kina Dodong at Eman. Bigla na lang nawala yung dalawang bata hanggang sa makita na lamang na palutang-lutang sa ilog ang mga bangkay nila. Alam mo, hindi ako naniniwalang basta na lamang silang nalunod. May nilalang kasi na nakatira doon sa ilog. Maaring nagambala sila nung ginagawa yung tulay kaya hanggat nakatayo ang tulay na yon, palaging may magbubuwis ng buhay. Naisip ko na rin noon na baka imbento lang talaga ang kwentong yon at ginagawa lang panakot pero sinabi ni Mang Pilo, totoo man daw yon o hindi ay lahat ng batang nagbubuwis ng buhay doon ay nagpapakita talaga sa tulay. Hindi lang daw sina Dodong at Eman. Sa haba ng naging kwentuhan namin noon ay halos hindi ko na namalaya ng oras, Papa Dudut. Pag uwi ko noon sa bahay, tulog na si Gemma. Kaya ako na lamang ang mag-isang gising ng ganong oras. Maghahating gabi na nga pala noon. Nasa kusina ako para sana magtimpla ng kape nang makarinig ako ng ingay mula sa labas. Hindi ko yon pinansin noong una dahil akala ko ay may pusa lamang o asong nagkakalkal ng basura doon. Pero ilang sandali lang, Papa Dudut, napansin ko yung bintana namin na bahagyan ng nakabukas. Hindi ba naglak ng bintana si Gemma? Tanong ko sa sarili ko. Lumapit ako sa may bintana para isarado yon pero muntik na akong mapasigaw nang bigla na lamang kumapit sa braso ko yung kamay ng isang bata. Dali-dali akong sumilip sa may bintana para tignan kung sino yon pero pagbukas ko noon, wala naman akong nakita, Papa Dudut. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko sa pag-aakalang namamalik mata lamang ako. Napapailing na lamang ako nang tumabi kay Gemma para matulog. Pinilit kong makatulog pero bumabagabag pa rin sa akin yung nalaman ko tungkol sa mga batang natatagpuang patay sa may ilog. Dumagdag pa yung kababalaghang nangyari sa akin bago ko isarado yung bintana. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang ang biglang paglundo ng kama na parang may sumamparoon. Pigil ang hiningang nakiramdam ako sa paligid. Nakapikit na ang mga mata ko. Gusto kong dumilad pero parang may pumipigil sa akin na gawin yon. Hanggang sa unti-unting gumalaw ang kumot na nakatakip sa buong katawan ko. Parang may humihila noon pababa, Papa Dudut. Hindi na ako nakagalaw noon at tila naparilisa na ang buong katawan ko nang dahil sa takot. Nanlaki ang mga mata ko nang tumambad ang figura ng dalawang batang lalaki sa may paanan ng kama. Namumuti ang mga mata, puno ng galos ang katawan at meron pang mga marka na tila mula sa mahigpit na pagkakapulupot ng lubid sa magkabilang braso nila. Umangat ang kamay ng isa at akmang hahawakan ang mukha ko nang maramdaman ko ang malalakas na tapik sa magkabilang pisngi ko. Dali-dali akong napabalikwas. Tumambad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Gemma. Dinadama ko ang butil-butil na pawis sa noo at leg ko. Matapos ang nakakakilabot na panaginip ko. Hindi yon ang unang beses na nanaginip ako tungkol sa magkapatid. Nasundan pa yon ang nasundan hanggang sa mahirapan na akong makatulog tuwing gabi, Papa Dudut. Maging si Gemma,
ay nadadamay sa puyat dahil sa pagbangon ko tuwing sasapit ang alas 12. Tulad ng nangyari sa mga nakaraang araw ay muli akong inabot ng alas 7 sa pamamasada. Sakay ko ang dalawang may edad na lalaki na parehong nakapwesto sa loob ng tricycle. Sa likuran ko naman ay bakante na dahil nakababa na ang pasaherong nakaupo roon. Sa pagdaan ko sa tulay ay bahagya akong natigilan. Nang maramdamang tila may umupo sa may likuran ko, ramdam ko ang malakas na paggalaw roon at ang malamig na hanging dumadampi sa likod ko kahit nakasuot ako ng jacket ng oras na yon. Dahil delikado ang daan, makalampas ng tulay, nanatili ang atensyon ko sa pagmamaneho. Nagpatay mali siya na lamang ako. Kailangan kong maihatid ng ligtas sa mga pasahero ko. Sakalang gumaan ang pakiramdam ko nang umabot na yung tricycle sa parting marami ng bahay. Nawala ang kakatuwang pakiramdam ko sa likuran na bumabagabag sa akin habang nagmamaneho. Magkakalayo pa ang binabaan ng mga pasahero ko kaya hindi agad ako nakauwi. Pagdating sa bahay ay ako na ang nag-asikaso ng hapunan dahil sumasakit ang balakang ni Gemma. Hinayaan ko na lamang siyang magpahinga sa kwarto namin. Hindi ko na rin binanggit pa sa kanya ang tungkol sa pagpaparamdam sa akin ni Dodong at Eman. Habang naghahanda ako sa lulutuing ulam ay napako ang tingin ko sa likod ng bahay namin. Yung kusina kasi namin, gawa lang sa kawayan at nilagyan ng rehas-rehas na bintana. Gamit ang pinutol-putol na katawan ng kawayan. Mas gusto kasi ni Gemma na nakakapasok pa rin ang hangin sa loob ng bahay kahit malalim naman ang kinatitirikan ng bahay namin. Hindi ko maialis ang tingin ko sa tabi ng punong mangga malapit sa taniman namin ng mga gulay. May napansin kasi akong gumagalaw mula roon. Kung hindi ako nagkakamali parang may batang tumakbo papunta roon. Bumalik ang pagtibok ng puso ko. Pero lakas loob pa rin akong lumabas para tingnan yon. Nang titigan ko yung puno ay mas lalong luminaw sa paningin ko ang isang batang tila nagtatago sa likod nito. Mabagal ang mga hakbang na lumapit ako sa puno at sinigurado ko na makikita ko siya. May bata talaga akong nakita. Bago pa man ako tuluyang makalapit ay biglang nagpakita ang isang batang lalaki na madungis ang mukha. Napakunot ang noo ko nang makilala yung bata. Eman? Anong ginagawa mo rito? Pero hindi sumagot si Eman. Saka ko lang noon napagtanto na patay na nga pala yung magkapatid. Nanigas ang katawan ko noon sa takot at hindi kaagad nakakilos mula sa kinakatayuan ko. Bakit hindi mo kami binalikan? Sinungaling ka, iiwan mo rin pala kami, sabi pa ni Eman. Napakagaspang ng boses niya, Papa Dudut. Ramdam ko ang galit niya. Napatras ako nang bigla niyang hablutin ang braso ko. Napakahigpit ng pagkakahawak ni Eman na kaya naitulak ko siya. Pero laking gulat ko nang hindi man lang natinag si Eman sa kabila ng pagtulak ko sa kanya. Nanatili siyang nakatayo at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa braso at kamay niya. Sa pagkakaalala ko, iyon ang kamay na humawak sa braso ko noong isanarado ko ang bintana sa bahay noong gabing nagsimula akong makaranas ng kababalaghan. Nang dumating sa bahay namin si Mang Pilo, bigla na lang nawala si Eman. Doon ko na sinabi kay Mang Pilo ang mga kababalaghang nararanasan ko mula nang malaman ko ang tungkol kina Dodong at Eman. Dahil doon, may binigay na rosaryong gawa sa kahoy si Mang Pilo. Kasama nito ang isang maliit na libro na naglalaman daw ng mga dasal para sa kampo ng kadiliman. Bili ni Mang Pilo. Magtirik daw ako ng kandila tuwing alas 6 ng gabi at bigkasin ang mga dasal na itinuro niya sa akin. Isinabit naman namin sa may pinto ang rosaryong ibinigay niya. May basbas daw yun ng pare at may dasal na rin ng mga kakilala niyang albularyo. Proteksyon daw yon sa mga demonyo at kung ano-ano pang mga elemento. Nagtagumpay ako na may taboy ang mga kaluluwa ng mga batang nakita ko sa tulay. Hindi ko alam kung tuluyan ng nanahimik ang kaluluwa ni Dodong at Eman pero hindi na nila ako muli pang ginambala mula nang ituro sa akin ng Mang Pilo ang dasal na yon. Tuwing dumadaan ako sa tulay, wala na yung mabigat na pakiramdam na nararamdaman ko noong bago pa lamang kami roon, Papa Dudut.
Totoo man o hindi ang kwento tungkol doon sa magkapatid ay malaki ang naging epekto nito sa akin. Dahil ako mismo ang nakaranas ng matinding kababalaghan. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin kung may nakakakilala sa dalawang bata. Hanggang sa may nakapagturo sa akin ang dati nilang bahay. Pinuntahan ko yon. Abandonado na yung bahay at halos mapuno na rin ang mga damo hanggang sa loob nito. Nagtirig po ako ng kandila sa harapan ng bahay at nag-alay ng dasal para sa dalawang bata para tuluyan ng matahimik ang kanilang kaluluwa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay tahimik naman ang buhay namin. Nagpahinga na ako sa pamabasada ng tricycle at nag-focus na lamang sa maliit kong talyer at vulcanizing shop dito sa amin. Paminsan-minsan ay nakakaranas pa rin kami ng kababalaghan pero wala nang kinalaman doon sina Dodong at Eman. Pero yung karanasan kong yon ay nakatatak na talaga sa aking isipan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat Papa Dudut dahil binuksan mo ang channel mo para sa mga ganitong klase ng kwento. Sinusubaybayan din po namin ni Gemma ang YouTube channel ng Kaistorya Horror at Gianna Vlogs. Mabuhay po kayo at maraming blessing pa sana ang dumating sa inyo. Lubos na gumagalang, Ron. May dahilan kung bakit hindi natatahimik ang kaluluwa ng mga yumao. Maaaring hindi nila nakamit ang hustisya sa pagkawala nila o meron pa silang hindi maiwan-iwan dito sa lupa. Hindi po madaling balikan ang isang nakakatakot na karanasan. Kaya maraming salamat sa iyo Ron dahil matapang mong isinulat ang iyong kwento. Ang kwento mo ay isang patunay na mas malakas talaga ang kapangyarihan ng dasal kesa sa kahit na anumang anyo ng kasamaan. Mabuti at payapa na ang pamumuhay ninyo ngayon, manatili lang sana ang inyong pananampalataya nang sa susunod ay wala na sa inyong gumagambalang espiritu o kahit na ano pang elemento. Ang kwentong ito ay sa direksyon po ni Cristel. Maraming salamat at ganoon din sa lahat ng ating mga tagapakinig. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ganon din please, suportahan niyo po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Sapagkat araw-araw po ang pag-upload namin ng mga nakakatakot na kwento sa channel na yan, ang Kaistorya Horror YouTube channel. Same with my family vlogs, ang Gianna Vlogs. Sana po yung makapag-subscribe na rin po kayo. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga listeners ng inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Santi at sisimulan ko po ang kwento ko nang pumanaw ang aking dakilang ina. Namatay siya sa sakit kung saan ay nagbara ang dugo sa kanyang utak. Nang mamatay ang aking ina, ay inuwi po namin ang mga labi niya sa probinsya namin sa Iloilo. Papa Dudut, sobra akong nagdalamhati noon dahil mahal na mahal ko ang aking ina. Pero hindi ko akalain na pagdating ko sa Iloilo ay makikilala ko ang isang lalaking magiging bahagi ng buhay ko. Natatandaan ko na kamamatay pa lamang ng aking ina nang makilala ko si Mon. Pinakilala siya ng pinsang kong si Alisa. Papa Dudut, aaminin kong huminto ang mundo ko noong mga sandaling yon. Nawala sa isipan ko na nagluluksa ako sa pagkamatay ng nanay ko. Paano ba naman kasi ay napakagwapo ng lalaking kaharap ko noon? Bukod pa doon ay matangkad din siya, payat ngunit maputit makinis. Hindi ko may paliwanag kung tatalon ba ako sa saya o bigla na lamang siyang hahalikan para bumalik sa bongga ang araw ko. Simula noon, Papa Dudut, ay naging close na kami ni Mon. At hindi alintana kahit na may boyfriend na ako noon. Basta kapag kasama ko si Mon ay kumpleto na ang araw ko. Samantala isang araw naman ay nag-celebrate kami ng monthsary ng boyfriend kong si Elon. Masaya naman akong kasama siya. Although that time ay hindi ko pa rin lubos na matanggal sa isipan ko si Mon. Kinilig naman ako sa panlilibre mo sa akin ngayon dito sa Sizzling House. Sabi ko kay Elon. Santi, ituring mong isa ito sa mga treats ko sa iyo.
Gusto ko kasing magpasalamat sa iyo kasi kasama kita ngayon. Masaya at sincero na wika naman ni Elon sa akin. Nagpasalamat din ako sa kanya pero kinilig ako ng sobra nang magkatitigan kami. Napansin naman ni Elon ang pamumula ng aking pisngi kaya tinanong niya ako tungkol doon. Ikaw kasi, kung makatitig ka nakakakilig. Grabe, feeling ko ang haba ng hair ko ngayon. Pa-cute at kinikilig kong sagot naman sa kanya. Akin na ang kamay mo, sabi niya sa akin. Siyempre agad ko naman yung ibinigay. Nawakan niya yon at dinama. In fairness, proud ako sa lambot ng aking kamay. Dahil kahit na tambak ako ng gawaing bahay, ay hindi ko nakakalimutang i-moisturize ang aking balat gamit ang lotion. Especially ang aking mga kamay. Meron pala akong ibibigay sa iyo. Pagkatapos ay may dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang polo shirt. At doon ay nakita ko ang isang singsing. Para saan yan? Kunwari tanong ko pa sa kanya. Siyempre para sa iyo. Simpleng sagot sa akin ni Elon. At siya mismo ang nagsuot sa daliri ko ng singsing na regalo niya. Na sa tingin ko ay isang sterling silver. Elon, ang ganda. Puri ko sa kanyang ibinigay na regalo. Salamat. Total matagal na tayong magkarelasyon dapat lang nabigyan kita nito. Simbolo yan ng pagmamahal ko sa iyo. Pagpasensyahan mo na lang kung silver lang siya ha. Sabi pa niya sa akin. Ano ka ba? Okay lang yun sa akin. Ang mahalaga ikaw ang nagbigay nito sa akin. Pag-appreciate ko naman sa ginawa niya bilang boyfriend ko. Mahal kita. Sinserong sabi niya sa akin pagkatapos. Ako rin Elon, mahal din kita. Yun naman ang balik ko sa kanya. Papa Dudot, having Elon is one of my beautiful blessings. Sa totoo lang ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganong kasweet na boyfriend. Come on, isa akong Becky. Hindi naman ako kagwapuhan at hindi rin naman ako kagandahan. Pero sa kabila ng lahat, merong isang lalaking naka-appreciate ng buong pagkatao ko. At daig ko pa ang isang tunay na babae kong tratuhin ni Elon. Yes, that time alam kong magtatagal kami ng boyfriend ko dahil devoted talaga siya sa relationship namin. Samantala naging magkaibigan din kami ni Mon. Madalas din niya akong inaayang lumabas para kumain at manood ng sine. Nandiyan din siya palagi para samahan ako especially kapag nakakaramdam ako ng boredom o kung may problema ako. Like Elon, trinato din ako ni Mon bilang kanyang special someone na siyang na-appreciate ko ng bongga. Pero ang akala ko papadudot hanggang friendship lang kami ni Mon. Pero nagkamali ako dahil isang gabi, meron siyang ipinagtapat sa akin. Santi, bago sana tayo umuwi sa bahay ninyo, may sasabihin sana ako sa iyo. Sabi niya sa akin habang pinapayungan niya ako pauwi dahil sobrang lakas noon ng ulan. Ano naman yun? Curious kong tanong sa kanya. Okay, actually matagal ko nang gustong sabihin to sa iyo. Pero nahihiya lang ako. Pagkatapos ay napalunok muna si Mon bago nagpatuloy. I love you, Santi. Siyempre nagulat naman ako sa aking narinig. Ha talaga? Teka, baka ginugood time mo lang ako, sabi ko sa kanya. Pero hindi tumawa o ngumiti si Mon. Mamayang kaunti nilapit niya ang mukha niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Nabitawan din niya ang payong kaya nabasa kami noon sa ulan. Mon, nababasa tayo ng ulan, sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit na maligo pa tayo sa ulan. Basta halikan mo na lang ako. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami sa paghahalikan. Mahalin mo ako at sinasabi ko sa iyo, hindi ka magsisisi. Sabi pa niya sa akin pagkatapos ng ilang minuto. Oo Mon, mamahalin kita. Sabi ko noon sa kanya. I know na hindi ko dapat yon sinabi sa kanya pero nawala ako sa aking sarili noong mga sandaling yon. Hindi ako makapaniwala noon sa naging eksena namin ni Mon na pwedeng ihalin tulad noon sa isang Korean drama. Sana all, hindi ba? Papadudot mahal ko si Elon pero mahal ko rin si Mon. Turn between two lovers ang drama ko noon.
Hindi ko alam kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Dahil doon ay nagpasya na lamang ako na mahalin silang pareho. Sinagot ko si Mon at naging kami pero hindi niya alam ang tungkol kay Elon. Ganon din si Elon. Wala siyang alam kay Mon dahil kapag nalaman nila, sira ang beauty ko. Masaya naman kami ni Mon sa relasyon namin. Siyang laging nagpapakumbaba pag nag-aaway kami. Si Mon lang ang madalas umalalay sa akin. April 30, 2015 nang bumalik na ako sa Manila. That time ay tuloy pa rin ang relasyon namin ni Mon. Oo, Papa Dudut. Pinagsabay ko ang dalawang lalaki at aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting kasiyahan sa puso ko. Dahil dalawang lalaki ang nagmamahal sa akin. Samantala nag-celebrate kami ng monthsary ni Mon isang gabi. It was unforgettable and sweet. Ang saya-saya ko ng mga sandaling yon. Sana forever na tayong ganito. Natatandaan ko pang ang sabi ko yon kay Mon. Tapos ay bumaling ako sa kanya at nagtanong, "Babe, gaano mo ko kamahal?" "Bakit mo naman naitanong?" Nagtataka niya ring balik sa akin. "Wala lang. Curious lang ako kasi alam mo na, Becky ako at maraming mas magandang babae ang nagkalat ngayon. Ang mga lalaki ngayon makakakita na ng mga mas magandang babae kaysa sa kapartner niya eh." Sabi ko naman sa kanya. "Kahit na maraming babae dyan na umaaligid sa akin, ikaw lang ang mamahalin ko, Santi. Sa'yo lang kasi ako attracted." Paniniguro ni Mon sa akin. Hindi ko naman mapigilan noon ang kilig sa puso ko. "Talaga? Ano naman ang nakita mo sa akin?" Tanong ko pa sa kanya. Siyempre lahat ng hinahanap ko sa isang karelasyon ay nasa iyo na. Kaya nga hindi ko nakakayaning mawala ka pa sa akin kasi parte ka na ng buhay ko. Kapag nawala ka, kulang na. Hindi na ako mabubuo pa. Sabi pa niya sa akin. Siyempre ako naman ay kinilig ng sobra. Napakabait mo sa akin, Mon. Mahal kasi kita. Wika pa ni Mon. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, siguro devastated pa rin ako sa pagkamatay ni Mama. Ikaw ang nagpapasaya sa akin, Mon. Yun pa ang sabi ko sa kanya, forgetting Elon na isa rin sa mga nagpapasaya sa akin. Ikaw rin naman, Santi. Dahil sa'yo kaya ako nabubuhay ngayon. Sincero niyang tugon. Napangiti ako at medyo napahagikik. Susang cheesy natin ha, puna ko. Naagad naman niyang dinugtungan. Cheesy pero totoo. Papadudod sa tuwing kasama ko si Mon, ay aaminin kong nakakalimutan ko si Elon. Aaminin kong medyo lumalam lamang relasyon namin dahil na rin sa mas focus ako noon kay Mon. Sa kabilang banda ay hindi naman seloso si Elon, pero naging malulungkutin na siya ko namang kinabahala. Santi, wala ka ba talagang pinapalit sa akin?" Seryoso niyang tanong sa akin. Sa totoo lang ay kinakabahan ako noong marinig ko yon. Bakit mo naman ay tanong yon? Wala ka na bang tiwala sa akin? Sabi ko sa kanya. Hindi naman. Baka kasi nagsasawa ka na sa akin. May halong pangamba ang boses niya nang sabihin niya yon sa akin. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Hindi ka naman pagkain para pagsawaan ko. Basta Elon, maniwala ka. Hindi kita ipagpapalit kahit kaninong lalaki. Ang sabi ko. Pero aaminin kong nakaramdam ako ng panghihilakbot dahil alam kong hindi yun totoo. Sino si Mon? Maya-maya'y diretsyong tanong niya sa akin. Ha? Kunwari patay mali siya pa ako ng mga sandaling yon. Narinig ko lang kina Alisa tapos nabanggit din ang pamangkin mong si Vinny at Kiko. Sino siya? Usisa niya sa akin. Wala, kaibigan ko lang si Mon. Friend yun ni Alisa. Yun ang palusot ko sa kanya. Becky? Tila nanunuri pa niyang tanong sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot. Huwag na natin siyang pag-usapan. Teka, bakit bigla ka natahimik? Huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Tanong ko pa kay Elon nang mapansin kong parang malalim ang kanyang iniisip. Naku, hindi ah. Bakit naman ako magsiselos?
Kung peke naman siya, walang dahilan para magselos ako. Yun na ang huling sinabi sa akin ni Elon ng araw na yon dahil tumahimik na siya for the rest of the day. Papadudot alam kong marami ang magsisitaasa ng kilay sa ginawa ko. Pero nangyari na. 2 gwapong lalaki ang nagmahal sa akin at masarap talaga sa pakiramdam. At pinasinungalingan ko ang kasabihan na hindi mo kayang magmahal ng 2 tao ng sabay dahil nagawa ko silang mahalin ng pantay. Yun lang, alam kong panandalian lamang ito kaya palagi ko ring idinarasal noon sa Diyos. Na sana'y tulungan niya akong magdesisyon sa huli kung sino sa 2 ang dapat kong piliin at mahalin. Papadudot ako na siguro ang pinakamagandang Becky sa buong universe dahil 2 napakagwapong lalaki ang nagmamahal sa akin. Oo, minahal ko silang pareho at naramdaman ko naman sa kanila na tapat silang magmahal sa akin. Pero minsan ay dumarating din ako sa puntong nakukonsensya din ako. Hanggang sa isang araw. Nabibingin na ako sa katahimikan mo, Santi. Bakit ba? May problema ka ba sa akin? Usisa ni Elon sa akin. Huminga lamang ako ng malalim ng mga oras na yon. Ano, may nagawa ba akong kasalanan? Kaya parang hindi mo ko pinapansin. Nag-aalala niyang tanong sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Diretsa kong tanong sa aking boyfriend. Mahal kita, Santi. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo. Teka, bakit mo ba madalas tanongin yan sa akin, ha? Nag-aalinlangan ka ba sa pagmamahal ko sa'yo? Kung nag-aalinlangan ka, ibig sabihin wala kang tiwala sa akin. At kung wala kang tiwala sa akin, ibig sabihin hindi mo talaga ako mahal. Paniniguro ni Elon sa akin. Lalo naman akong inusig ng aking konsensya. Napakabait mo kasi masyado sa akin. At dahil sa sobrang kabaitan mo kaya nagigilty tuloy ako. Bakit naman? Usisa niya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Elon, sorry. Sorry kasi niloko kita. Nagulat at naguluhan naman siya sa aking sinabi. Niloko? Paanong niloko? May iba pa akong karelasyon bukod sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Sa puntong yon ay nagalit na sa akin si Elon. Santi naman, bakit mo naman ginawa sa akin to? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, hindi ko akalain na mauuwi kami sa ganun. Confession ko. Sino yung lalaking karelasyon mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kilala mo si Mon? So ibig sabihin, hindi mo lang basta kaibigan niyang Mon na yan kundi karelasyon mo pa? May galit na sabi niya sa akin. Nagkarelasyon kami ni Mon pagkamatay ni Mama. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pag-amin ko pa sa kanya. Bakit mo naman nagawa yun, ha? Hindi ka pa ba satisfied sa akin? Kulang pa ba yung mga pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo? Santi, hindi naman kita niloko. Minahal kita ng tapat. Bakit mo ginawa sa akin to? Sa puntong yun ay naiyak na si Elon. Mahal mo pa ba ako? Oo, sagot ko sa kanya. Simon, gaano mo siya kamahal? Mas mahal mo ba siya sa akin? Question pa niya sa akin noon. Ewan ko, naguguluhan ako, Elon. Tugon ko. Mamili ka sa aming 2 ng lalaking yon. Ako o ang lalaking yon? Insist niya sa akin. Ikaw, Elon. Ikaw ang pipiliin ko. Bigla kong nasabi. Talaga? Nag-aalinlang ang tanong niya sa akin. Oo, maniwala ka sa akin. Pagagaranti ako naman sa kanya. Kung ako ang pipiliin mo, hiwalayin mo na yung lalaking yon. Santi, ayaw ko na may kahati sa'yo. Gusto ko ako lang ang mahal mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ako bilang sagot kay Elon. Oo, hihiwalayan ko na si Mon para sa'yo. Papadudod si Elon ang pinili ko kahit na mas tinitibok ng puso ko noon si Mon. Agad naman ako nakipaghiwalay noon kay Mon. At sobra siyang nasaktan lalo na nang malaman niyang naging two-timer ako. Samantala nagpatuloy ang relasyon namin ni Elon. Noong una ay okay ang lahat, akala ko ay tapos na lahat ng pagsubok pero nagkamali ako dahil isang araw. Santi, aminin sana ako sa iyo. Panimula ni Elon sa akin pagkatapos niya akong ihatid sa bahay.
Napatingin naman ako sa kanya at medyo kinakabahan. Ano yun? Sige, sabihin mo sa akin. Alam kong sa ilang buwang pagsasama natin hindi ko may tatangging minahal mo ko. Yun nga lang nakukonsensya ako kasi hindi maibigay sa iyo ng buo ang pagmamahal ko. May ipagtatapat ako sa iyo, Santi. May iba na akong mahal. Pag-amin ni Elon sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa aking narinig. Ha? Anong sabi mo? Elon, huwag ka namang magbiro ng ganyan, sabi ko sa kanya. Pero walang nagbago sa reaksyon ni Elon. Hindi ako nagbibiro. Nagkamali ako sa mga naramdaman ko. Oo, inakala ko na ikaw lang ang mamahalin ko pero noong nakita ko siya, I just realized na mahal ko siya. Mas mahal ko siya kesa sa'yo. Sino siya? Babae ba? Lalaki? Ano? Hysterical kong tanong sa kanya. Hindi mo na dapat pang malaman. Masasaktan ka lang. Malungkot na sagot ni Elon sa akin. Tila ba nakukonsensya din siya sa ginawa niya sa akin. Pero sabi mo sa akin mahal mo ko. Paalala ko sa kanya. Oo, pero dati yon. Paglilinaw niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan ang pag-iyak sa harapan niya. Elon, pakiusap naman. Huwag mo namang gawin sa akin to. I'm sorry pero kailangan ko talagang pumili sa inyong dalawa. At siya ang pipiliin ko. Pagtatapat pa ng boyfriend ko sa akin. Samantala'y nagmakaawa na ako sa kanya. Elon naman, maawa ka naman sa akin. Pinili kita kaysa kay Mon kasi mahal kita. Elon, ikaw lang ang buhay ko. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Sandali, baka naman gumaganti ka lang sa akin ha? Kung naging two-timer ako dati. Umiling siya para pabulaanan ang aking sinabi. Hindi ako gumaganti sa'yo, tipid niyang sagot sa akin. Bakit mo ginawa sa akin to? Halos magwala na ako sa harapan niya. Patawarin mo ko, Santi. Pero simula ngayon ay hiwalay na tayo. Pagkatapos noon ay hinagkan na niya ako sa huling pagkakataon bago umalis at iniwan akong mag-isa. Papadudod, sobra akong nagsisisi sa ginawa kong pamamangka sa dalawang ilog. At dahil sa nawala na sa akin si Elon ay sinubukan kong makalimot. Nagtry din akong bumalik kay Mon, baka sakaling magsimula ulit kami pero mukhang nahuli na ako dahil isang araw ay inamin niya sa akin ang katotohanan. Pasensya na, Santi, pero hindi na tayo po pwede. Pagtatapat ni Mon sa akin. Pero bakit? Halos manlumo ako ng mga sandaling yon. Kasi may iba na akong mahal. Nagulat naman ako sa pag-amin ni Mon. Ha? May iba ka na bang mahal? Babae ba o lalaki? Hindi na mahalaga kung ano man ang kasarian niya. Basta siya na ang mahal ko. Siya na ang mahal ko ngayon at nakalimutan na kita. Diretsang sabi niya sa akin. Mon, wala na ba talagang pag-asa? Muli kong tanong sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago pa ang kanyang isipan. Wala na talagang pag-asa maging tayo ulit, Santi, sorry. Pero matagal na tayong tapos. Pasensya na. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita sa mga nagawa mong kasalanan sa akin. Pero hanggang dito na lang tayo. Seryoso niyang sagot sa akin. Sa puntong yon ay narealize ko na wala na talaga kaming pag-asa. Sige Mon, maging masaya ka na sa pili ng bago mong mahal. Yun na lamang ang tangi kong sinabi sa kanya bago ko siya iniwan. Pag-uwi sa bahay ay agad kong iniyak yon. Masakit para akong mababaliw. Pero wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. In the first place, karma ito sa akin sa pamamangka ko sa dalawang ilog. At doon na nga natapos ang kalokohan ko. Dahil sa ginawa ko, dalawang lalaking mahal ko ang nawala sa akin. Sobra ko nasaktan dahil mahal ko ang dalawang lalaking yon. Lalo na si Mon, pero hindi ko na sila maibabalik pa. Dahil nasira na ang tiwala nila sa akin. Sa ngayon, papadudot ay graduate na ako ng senior high school. Noong 2019 sa Quezon City Academy. At tungkol naman sa love life ko ay 0 pa rin ako hanggang ngayon. Nasa stage pa rin ako ng acceptance at medyo naiibsa na ang sakit na nangyari sa akin.
Papadudot marami akong natutunan sa buhay at isa na roon ang katapatan at huwag paglaruan ng pag-ibig. Yan na muna ang ibabahagi ko, Papadudot, at sana'y mabasa nyo ito. Matagal ko na kasing kinikimkim ang kwentong ito at ngayon ay handa na akong ibahagi ito sa mga avid listeners ninyo. Kasama ako. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Santi. Yan ang napapala kapag ikaw ay naging two-timer. Alam natin na iisa lang ang kayang mahalin ng ating puso. Kung naguguluhan ka dahil dalawa silang espesyal sa'yo, suriin mong mabuti ang iyong nararamdaman. Siguradong merong isa na mananaig dyan. Huwag nating paglaruan ang pag-ibig dahil ang kadalasang resulta nito ay sakit at pagdadalamhati. Tulad ng nangyari kay Santi, hindi na kontento sa isa. Pinagsabay pa niya ang dalawang lalaki, in the end ay iniwan din siya nito. Mga ka-online, sana'y irespeto natin ang konsepto ng pag-ibig. Kung magmamahal ka, isa lang at siguraduhin mong handa kang panindigan ang iyong pagmamahal sa kanya. Dahil kapag naghanap ka ng ikalawa, ibig sabihin lamang noon ay hindi pagmamahal ang hanap mo, kundi init lamang ng katawan. Para kay Santi, sana'y maging aral ito sa iyo. Anyway, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming himpilan. God bless sa iyo. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na upload ng mga kwento araw-araw. Ganon din ang Giangiana Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe at manood po kayo niyan.